Hindi lamang sina Sandara Park at iba pang kilalang artista ang nagkaroon ng koneksyon sa Pilipinas para sa pag-aaral ng English. Sa paglipas ng mga taon, marami pang Korean celebrities ang piniling pumunta sa bansa upang mapabuti ang kanilang kakayahang magsalita ng English bago sila tuluyang sumikat. Isa sa kanila ay si Chae Yun-woo. Bago pa siya maging isa sa pinakasikat na aktor at miyembro ng Astro, naiulat na nakaranas siya ng English training sa Pilipinas. Ang pananatiling iyon ay nakatulong sa kanya upang maging mas komportable sa pakikipag-usap sa international fans. Ngayon, isa na siya sa mga pinakakilalang Korean stars sa buong mundo at patuloy ang kanyang mga solo activities sa acting at music. Kasama rin sa listahan si Hwang Min-hyun. Bago pa man niya makuha ang maraming pangunahing papel sa mga Korean dramas, nagkaroon din siya ng pagkakataong mag-aral ng English sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang educational program. Ang karanasang ito ay nakatulong sa kanyang confidence at naging malaking bahagi ng kanyang pag-unlad bilang isang global artist. Isa pang pangalan na madalas mabanggit ay si Kim So-hyun. Sa ilang ulat, nagkaroon din siya ng maikling panahon ng pag-aaral sa Pilipinas para sa English immersion. Habang lumalawak ang kanyang karera sa telebisyon at pelikula, naging mahalaga ang kakayahan niyang makipag-ugnayan sa mga tagahanga mula sa iba't ibang bansa. Hindi rin maikakaila ang koneksyon ni Yeo Jin-go sa Pilipinas. Bago siya maging isa sa mga respetadong batang aktor sa South Korea, naiulat din na nakaranas siya ng English studies sa bansa. Ang exposure na iyon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mas maunawaan ang ibang kultura at mas mapalawak ang kanyang pananaw. Si Hwang In-yup ay isa sa mga Korean celebrities na nag-aral at nanirahan sa Pilipinas. Bago siya naging artista, pangarap niyang maging fashion designer. Nanirahan siya sa Davao, humigit kumulang 4 na taon noong kanyang high school at college years. Dahil sa kanyang pananatili sa Davao, naging mahusay siya sa English at nakakaintindi rin siya ng ilang salitang Filipino at Bisaya. Marami ring fans ang nagulat nang lumabas ang kanyang mga lumang school photos noong sumikat siya sa drama na True Beauty. Mayroon ding ilang K-pop trainees at idols na dumaan sa mga English camp sa Cebu at Baguio bago sila tuluyang nag-debut. Dahil sa magandang reputasyon ng Pilipinas sa English education, naging popular itong destinasyon ng maraming Korean students, kabilang na ang mga future celebrities. Ang nakakatuwa sa mga kwentong ito ay hindi lamang sila pumunta sa Pilipinas para mag-aral ng grammar o vocabulary. Marami sa kanila ang nakaranas ng kulturang Pilipino, nakatikim ng mga lokal na pagkain, at nakabuo ng mga alaala kasama ang mga Pilipino. Para sa ilan, ang pananatili nila sa bansa ay naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kabataan. Hanggang ngayon, patuloy pa ring dumarami ang mga Korean students na pinipiling mag-aral sa Pilipinas. Ang Cebu ay nananatiling isa sa mga pangunahing destinasyon para sa English immersion programs, at maraming entertainment companies ang naniniwalang malaking tulong ito sa paghahanda ng kanilang mga trainees para sa pandaigdigang industriya ng entertainment. Kapag napapanood natin ang mga Korean celebrities na mahusay magsalita ng English sa mga interview at international events, bihira nating maisip na ang ilan sa kanilang kakayahan ay nahubog sa mga silid-aralan dito mismo sa Pilipinas. Sa simpleng pag-aaral ng isang bagong wika, nabuo rin ang isang espesyal na koneksyon sa pagitan ng mga Korean stars at ng bansang matagal nang tinatawag na pangalawang tahanan ng maraming Korean students.